Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na yung second half ng February 2026. Ayun. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Gemini, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kaya pa rin makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon ka na idea kung mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, or dapat maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, hindi itong channel na ito para sa iyo. Happiness! Congrats kung ano man yung ikanasisiya mo o ikasisiya mo o yung mga beautiful things happen by the second half sa iba sa inyo. Mag-ingat pa rin kayo kasi may mga tao pa rin na talagang nakatingin o maraming mga mata na sa yung nakatingin. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo pero may mga matang nakatingin. Ganyan. And then also may mga reconciliation or pag-uusap na magaganap kaya magkakaroon ng happiness kung sino man to, kapatid, magulang, karelasyon, kaibigan, kung ano man yan. No, may mga reconciliation situation. May di kayo sa tea? Ayo, may mga different with someone of the same sex. Meron ka daw marireceive. Gemini, gift or a precious gift o bulol sa ate, hayaan nyo na. Yan, may mga good luck situation din ako na nakikita sa'yo. And then, yun nga, ikaw ang magbibigay ng gift or ikaw ang makaka-receive. Vice versa. And June. Kung ano may June is maaaring may kakilala ka na, ay hindi, June kasi birthday mo eh, di ba? Kaya pala June. May mga beautiful things happen sa buhay mo. And also, June, o baka may kakilala ka pa na kaarawan niya is June. Or nahandoon yung sitwasyon na 6 hours, 6 minutes, 6 hours, days, weeks, or months man yan, or by June. No? Yan, may mga beautiful things happen into your life and someone's protecting you. Yan, pwedeng your guardian angel or pwedeng magulang mo, kapatid mo, o sino man yan who's connected sa'yo, or nahandun yung point na you want to protect someone into your life kasi nahandun yung mahalaga sila. Kung titignan ko dito, marami sila, no, sa iba sa inyo. Yan, nahandun yung point na yon. And also, this a blessing, ano, kasi nandun yung kamay niya, parang they show you the way. Ganun ang nakita niya. Big sabihin, magkakaroon ng mga enlightenment in some aspect of your life or nahandun yung ipaparamdam niya sa'yo yung beautiful things happen sa buhay mo, no? Sa iba sa inyo. And romance is in the air. Ito na nga, no? Ibig sabihin, may mga apology situation pala, no? And nandun nga yung situation ng mga flower kasi is love siya, love kasi yan. Baka nandun yung point na magkakaroon talaga ng reconciliation or someone's na mag-apology sa'yo or ikaw ang mag-apology. Someone's working against you behind your back. Mag-ingat ka. Sabi ko sa'yo, may mga matang nakatingin sa'yo eh. Diba? May mga nagmamatsyag sa'yo. Mag-ingat ka kasi may mga tao na maari rin na ikaw ito. Diba? O maaaring may mga alaga ba kayong hamster o may mga daga sa bahay nyo? Or maaaring ikaw rin ito. Yan, na medyo mapagmatsyag at nagiging sneaky. Pwedeng ganun. Or nahando yung point na may mga tao na malapit sa'yo na hindi maganda yung energy pagdating sa'yo. Ingat ka ha. O, di ba? Daga nga, lumabas. Discord among friends or family. Kung ano man ito. Ano ba ang dami mong daga? Ibig sabihin, mga, ingat ka na lang kasi andito rin yung mga, yun nga, kasi andito rin to. Kung sino man ito na nakakaano sa'yo, friends or family to ha, pwede rin yan sa mga kasama sa trabaho, ganyan. Eh, it's time to act. May mga sitwasyon na bibigyan mo ng action. Ang nakita ko dito, or maybe you are related to a Leo. Kung ano mang action na gagawin mo, pwedeng you take it action
para ibalik uli yung loved ones mo or magkapag-reconciliation or you need to take it action kasi may mga babala ka dito. Diba yung sinabi ko kanina, si rat tsaka si mice. Yan. Ingat kayo sa daga tsaka sa hamster or rat, no? Ingat kayo kasi may mga ano rin yan. Pag nakagat kayo niyan, may sakit yan. Ingat din kayo sa mga anila, ihi-ihi. Ay, ang dami mo namang kaaway. Someone is behaving stupidly. Ano ba yan? Tabihin nga natin dito mga hayop na to. Masyado kasi atang matapang. Kaya siguro ano man yan. Kung ano man yan, no? Or someone is nagiging matapang pagdating sa'yo. Or nahando sa point ba the second is magiging hungry ka or nahando yung point na may impatient ka. Ingat-ingat na lang din ano pagdating doon sa sitwasyon na yun. Baka magkaroon ng mga conflict pala. Malaki o maliit yan, mag-fire ka, pwedeng ganun, or may mga hindi ba pagkakaintindihan kasi nandito sila rat. Yan, kung sino man to, or maybe this is also you, someone is behaving stupidly, or someone. Dami mong babala Mag-ano lang kayo, you need to be very careful. Energy ni Gemini. Or kung sa health issue iyan, mag-action kayo, di ba? Energy ni Gemini. Devil! Okay. Pagdating sa energy mo, ang energy mo kasi na masaya ka naman sa nakikita ko sa'yo. Ang hindi ko lang maintindihan sa iba sa inyo kung bakit nagkakaroon ng toxic situation into your life. Hindi ko alam why. Siguro nasa toxic place ka, toxic relationship, or you have a bad habit, pwedeng nahandun sa point na yon, or nahandoon yung energy mo na masaya ka, pinipilit mong maging masaya or nahando yung masaya ka talaga. But, nagkakaroon ka ng, kasi sa iba sa inyo, alam mo yung ano, you controlling your emotions. Hindi ko alam why, pero nandun ka sa point na yun, yung energy ng iba. You controlling your emotions. Pwedeng you're feeling trapped or you're feeling stuck or may mga stagnant situation in some aspect of your life. Nandun sa point na yun. Iba naman sa inyo, energy nyo is may mga mararamdaman ka daw painful. Kung saan man yung painful na yan. Handa naman yung saya. Sa nakita ko, natching ako. Ari ko, sorry. Hindi ba? Natching talaga ako. Handa naman yung saya sa nakikita ko sa'yo dito. Siguro magkakaroon ng mga union situation. So, nandun yung mga sitwasyon. May mga sitwasyon na pipilitin mo, pupursigihin mo, tsatsagain mo. Pwedeng nahado sa point na yon. Parang you want to keep fighting in some aspect of your life para maging okay, para maging masaya, para maging stable, para maging kung ano man yan, good, mga ganang sitwasyon. Nandun ka kasi din sa parang you want to recover from a difficult situation into your life, yung iba sa inyo. May mga bagay ka na maaaring iba sa inyo is may mga bagay ka sisiyasatin, may mga bagay na urong sulong, may mga bagay na naghahanap ka ng katotohanan, anong dapat gawin, ganito ba, ganun ba, ganito. Dapat ba, nararapat ba, hindi ba dapat, may mga ganun, may mga pagmumuni rin ako na nakikita sa iyo. Sabi sa inyo, if you have a bad habit, siguro mas good na mas maging clear yung situation mo this time. Kung kailangan i-let go, and kung kailangan maging aware, kung kailangan ikat. Tingnan natin ang parating kay Gemini. Anong parating? Ay, yan universe. Oh. Taong naghihintay Ay, may may nagmamatsyag. Someone is nagmamatsyag. Pwede ikaw yung nagmamatsyag or someone is may nagmamatsyag. Parating din sa'yo,
Parating sa'yo kasi hindi ko alam kung saan 'tong aspeto ng buhay mo, pero there's an innovation situation ako na nakikita sa'yo. Yan, may mga innovation. Puwedeng halimbawa, um, sa relasyon, puwede rin sa mga gamit, puwede rin sa sarili, puwede din kung saan man 'yan na may pag-i-innovate ako na nakikita sa iba sa inyo. Kumbaga nandun din yung new beginning happen into your life. Ay sorry na ano yung throat ko. Parating din sa iyo is may mga bagay ka raw na magkakaroon ka ng pag-iisip sa isang sitwasyon na gusto mong magkaroon ng resetting, gano'n. Parang nandun sa point na nagkakaroon ka ng pag-a-isolate dun sa sitwasyon na sana is ganito, sana matapos na, sana magkaroon ng resetting, sana may mga gano'n, sana ma-fix, ganyan. Yun, may mga sitwasyon kasi na parang nalulungkot ka, you're feeling sad, loneliness, you're feeling regret, or nandun yung disappointment in a situation, pwedeng nandun sa point na yun, no? Sa nakita ko dito sa inyo. And then, parating din sa iyo is may lalaki, hindi ko alam kung sino yung lalaki, pwedeng isa hanggang dalawang lalaki to, no? Na magkakaroon siya ng either this is an advice, may mother figure din kasi ano, may isang babae, may dalawang lalaki. Pwedeng yung mga tao na ito is they giving you an advice and support when it comes sa'yo. Or maybe ikaw ito sa kanila, no? Yun ang nakikita ko dito. And then, may mga multitask, multiple priorities daw kayo na gagawin. Iba sa inyo parang haharap kayo sa isang parang hindi ko alam kung if there is someone na may consultant situation, ikaw yung magko-consult o magbibigay ng advice or magbibigay ng payo man yan, kung ano man yan. Or maybe interview or someone, no? Sa'yo, ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo. Vice versa mo. Yun ang nakikita ko dito. Or pwede may mga kausapin ka ng mga teacher, doctors, judge, law, mga ganyan. Sa iba sa inyo makakaramdam ka raw ng pagod or nandun yung point na makakaramdam ka ng pagod sa isang tao na malapit sa'yo. Parang pagod ka na pero pipilitin mo maging patient or hahabaan mo siguro yung pasensya mo dun sa sitwasyon. Parang andun din kasi yung point na you hiding your feelings. Hindi ko alam why, but andun yung pag-hide ng nararamdaman. Or vice versa. May tao dito na itatama ka. Hindi ko alam yung what. Ikaw ang itatama o itatama mo siya. Ganyan. May pagtatama sitwasyon. Ano po ang dapat iwasan ni Gemini? Ay. Basta inyo mga bagong work to, no? O parang halimbawa, meron ka nang ginagawa noon, then gagawin mo siya uli ngayon, nandun ka sa point na yun. Yun ang nakita ko sa inyo. Dapat iwasan. Okay, dapat iwas. Ang lamig sa amin. Nag-snow kasi. Kaya rin siguro naasing ako kasi parang nasisipunin ako. Sorry Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, yung puyat, no? Kung medyo puyat ka, nagpupuyat ka, hindi ko alam why, night shift ka ba, o pagising-gising ka sa gabi. Siguro mas bumawi ka by the next day. Sa nakita ko ito, iwasan mo rin yung ma-disconnect ka sa sarili mo or ma-disconnect ka sa mga bagay na gusto mong gawin o gusto mong umpisahan sa buhay mo. Ganyan. Umiwas ka sa mga bully situations, mga conflict situation. Umiwas ka sa mga tao na matataas ang ego or being ikaw, maging mataas ang ego mo, ganyan. Iwasan mo, magkaroon ng mga disagreement, mga agreement, mga tension, umiwas ka doon, no? Huwag ka nang sumausaw din kung hanggat maaari. Iwasan mo, syempre, yung malito ka, no? Malito ka sa sitwasyon mo. Hindi ka mag-trust sa intuition mo. Kumbaga, hindi ka mag-trust sa intuition mo, na bahala na, iwasan mo yun. Iwasan mo na kung ano-ano ipapasok sa isip mo, tapos hindi ka naman makapag-desisyon ng tama. You need to be slow, but you need to be very surely. Sinasabi naman din dito, huwag mo masyadong huwag ka masyadong mag-overthink in some aspect of your life. Then, sa nakita ko dito, tandaan mo palagi na hindi na pagsasabay-sabay ang isang sitwasyon sa buhay mo. Kailangan
una-una yan, no? Huwag mo pagsabay-sabayin ang mga bagay o sitwasyon in life. Kung kailangan sunod-sunod, okay, pag natapos mo na to, next naman, o pag natapos naman, o yung next naman. Kasi isa lang, dalawa lang naman yung kamay mo, 'di ba? At isa lang din naman yung isipan mo, no? Kaya, huwag masyadong hinay-hinay lang. Pag pinasabay-sabay mo yan, hindi mo alam kung ano yun, 'di ba? Matetenga yung iba. Una-una lang. Lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ay, lovers talaga? Parang may something dito. Dali natin. Love. Gemini in love. Galileo. When it comes sa love, kung kayo is single, okay, so iba sa inyo, you are single, happy, single, and content to naman, but still, nahadod pa rin yung point, parang gusto mo talaga ng love, diba? Mapasok pa rin yung ano mo. Parang, okay na ako, mag-isa ako, pero deep inside, nasa thinking mo yung nakaraang sitwasyon, o kaya is yung gusto mo pa rin ng love, nando pa rin sa isip mo, yung gusto mo pa rin na tao na magbigay talaga sa'yo ng effort and hard work, mga ganon. No? Sa iba sa inyo, maaaring nahata kayo ng nakaraan. Yun. Sa iba sa inyo, na may namatay, or merong tao dito na, kung kayo sa kahiwalay ay may namatay ba? Universe? Nawala. Siguro this the past, no? Sa iba sa inyo, Gemini. Okay. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, sobra. Kasi nagkaroon ng third party. Pwedeng sana hindi ko yung third party, pero may third party. Yun na nakikita ko dito. Nagkaroon ng third party, isa sa inyo naging sakim at makasarili. Very independent kasi yung isa, no? Sobra na stress. They try to heal this relationship. Pinaglaban talaga. Nahatak. Nagbigay talaga ng effort sa relasyon na ito, sa nakita ko dito. Pero, yung, alam mo yung nagiging hot and cold, yung connection na ito, no? Yun ang nakita ko. Nagkakaayos, nagkakabati. Well, nasa sa inyo na yan. Kaya naglamalabas si Devil. Yun. Pwedeng natin yung pagiging toxic ng isa. No? Sa nakita ko ito. Pwedeng kung ano ba yung toxicity niya or nahandun yung there's a blockage talaga pagdating sa connection. Pwedeng isa is makasarili o sakim o hindi maintindihin, pwedeng magalitin or nag-aaway-away o hindi nagkakasundo misa, pwedeng ganon. Or nandun talaga yung blockage na may third party kayo, no? Or maybe you are a third party, vice versahin natin na yon ang nakikita ko dito. Someone also, sa mga nagkahiwalay, they still in a stuck situation. Ako na nakikita dito kasi isa is nag-iisip pa rin. Parang alam mo yun yung parang umalis o nagkaroon ng paglayo pero feeling niya it's not enough or parang hindi yung pong something missing sa buhay niya. Yun ang nakita ko dito kung sino man yung umalis. Parang nakaramdam siya na may kulang or maybe both of you, ganyan. Nakaramdam ng pagkukulang. Parang nandun pa rin siya sa point na nahatak pa rin siya ng nakaraan. Pwede na din po na nagkakaroon pa rin kayo ng textmate o nakakausap kayo nitong taon to or makakausap kayo muli ng taon ito. Hindi niya pa rin, isa sa inyo hindi pa rin ma-accept yung naganap o nangyari kasi doon nga sa pagkakaroon ng pagiging sneaky or nagkaroon ng betrayal o naging manipulative talaga yung isa sa inyo sa nakita ko dito. No? Andun din kasi yung pagsisinungaling sa nakikita ko dito, isa sa inyo is andun pa rin na naghihintay o may paghihintay pa rin ako na nakikita dito. Andun pa rin yung manifestation. Kung kayo naman is in relationship, masaya naman kayo, ang hindi ko lang maintindihan, nagkakaroon kayo ng frustration. Siguro minsan masaya kayo, minsan talagang hindi kayo nagkakasundo o nagkakaroon lang ng mga painful situation. Or maybe nahandon yung point na isa sa inyo is nakakaramdam ng painful. Hindi ko alam kung saan nagkakaroon ng stress o may mga bagay na nakapagpapahatak sa kanya sa nakaraan. Pwedeng sa trabaho niya, pwede sa dati niyang relasyon, or pwedeng sa mga, ano man yan, no? Ikaw o siya, na doon sa point na yun. Ako nakita, nakakaroon kasi ng stress, anxiety, depression, or pwede kung sa inyong dalawa, baka minsan, may mga
point na hindi kayo nagkakaintindihan, ganyan. O kaya mahando yung point na may mga pag-aalala, sitwasyon sa isang relasyon. Kung kayo naman is in third party, may third party, meron nga po. No, sa iba dito. Kasi ang tingin niya lang sa'yo dito is, you are my partner, or you are my, friend, or hando yung point na, ang connection niya sa'yo is, a person na ibibigay mo yung kaligayahan ko, o yung suporta, o yung pagmamahal na gusto ko, nando sa point na yun. Sana hindi kayo lahat. Well, mararamdaman nyo naman yan eh. Mali nyo, hindi nyo to energy, di ba? Money ni Gemini. Pwedeng both. Mahal kita. Kasi, nabibigay mo kasiyahan ko. Kaya, you are my love and you are my friend. Pero, bakit may pressure? May depression or may mga stress situation sa inyong dalawa, no? Parang nando sa point kayo. Sa part mo o sa part niya, nando sa point eh. May kinaka-stress. Money. Okay, pagdating sa money mo naman, okay naman siya sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi maaring nandun talaga na nag-i-invest ka talaga more when it comes to your money. Pwedeng nagkakaroon ka talaga ng pagpaprogress, no? Pagdating sa money. Or sa iba sa inyo, may hinihintay kayo. May paghihintay. Pwedeng may hinihintay kayo na magbayad ng utang, may hinihintay kayo na magagaling sa ibang tao, o may hinihintay kayo na ka-dealing or ka-partnership na magkakaroon ng connection sa pera. Pwedeng nandun sa point na yun. Ako nakikita sa iyo. Or pwede na nandun na point na may ginagawa ka. No? Parang may ginagawa ka na you're learning to grow when it comes to money. Parang may ginagawa ka na isang collaboration na maaring yun yung daan sa'yo pagdating sa connection mo sa pera na magiging good at magkakaroon ng growth. Pero hoping hindi mo man siya makamit agad, wag kang malungkot kasi ang kailangan lang sa'yo is kailangan mo ng mga bagong plano, strategy, tsaka mga bagong pananaw sa kinabukasan. Gamitin mo yung iyong talino at iyong karunungan pagdating sa mga technique, pagdating sa kaperahan. Advice. Ganun talaga ang advice mo. Ano ba yun? Okay, when it comes sa advice, may talaga, no? Nagmamatsyag. May sinungaling. Pagdating sa advice, may mga galit sa'yo, Gemini. Ano ba yun? Ano ba yan? Ang tayo kaaway. Dito pa lang naman eh. Nakita na. Okay. Pwede inggit or galit. Ano to? Okay. Iba sa inyo, isa doon yung ang busy ng isip nyo. Hindi ko alam mo, yung nagpapaka-busy ka or busy ka lang talaga. No, iba sa inyo na doon kayo sa punay. Kasi may mga bagay kayo na want to accomplish. Ganyan. When it comes sa advice, yun nga tulad ng sabi ko kanina, magtulog-tulog din pag may time. No? You need to release or you need to escape o kailangan mo ilaya yung isang sitwasyon mo sa buhay mo na nagiging mahirap para sa'yo. Kailangan mo rin protektahan yung sarili mo. Kailangan mo rin depensahan yung sarili mo if you are in the right situation. Or kung sa depends sa protektahan, siguro yung mga iniinom, kinakain mo, pag nagpuyat ka, bumawi ka, o wag ka masyadong mag-overthink. Yun ang sinasabi dito. Kailangan mo daw, syempre, you need to stand up for beliefs, no? And then also, kailangan mo rin ng paninindigan sa buhay mo. Na kailangan mo lang daw is mag-focus ka sa mission mo, o mag-focus ka sa mga gusto mong ma-achieve o ma-fulfill sa mga iyong manifestation and to your desire. Kaya doon ka lang daw mag-focus and mag-trust ka rin sa intuition mo. No, yun ang sinasabi dito. Kung may mga unfinished business, siguro this is the time to finish it. Maaring isa rin yun kasi na nakapagpapabothered sa'yo or nakakapagpa-blockage sa'yo. Yan ang sinasabi dito. Arigato namaste, God bless.